bayad na pagsasahing-papawid. Ang pamunuan ng New Gen FM ay walang kinalaman o pananagutan sa anumang opinyon, suhestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan mula sa tagapagsalita o mga tagapagsalita ng programang ito. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga. Dito lamang.
walang wakas. Pira-pirasong buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago. Pira-pirasong buhay ko, mabubuo pa ito dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago dahil sa pag-ibig ni Kristo. Buhay ko ay nagbago. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po ninyo pong napapakinggan ay muli pong sumasaimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Muli mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong pansamantalang makakapiling ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga FB viewers and radio listeners sa buong probinsya po ng Sorsogon at Masbate na naaabot po ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7. Mga kapatid at mga kaibigan, nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan sa pangalan ng ating Panginoon. Pagbati po sa ating pong mga radio listeners po dyan sa Ticao Island, dyan po sa Masbate. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at maging ang mga radio listeners po natin dyan, mga kapatid, sa Kapol. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ang atin pong mga radio listeners din po dyan sa Manurabi, coastal area ng Matnog, mga kapatid. At ang radio listeners po natin dyan sa Hinablan Oriental, ang mga kapatiran po natin dyan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magpatuloy lamang tayo na maglingkod sa Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Yamang nalalaman natin na malapit nang magbalik ang Panginoon. Amen. Magpatuloy lamang tayo magpakalakas sa ating Panginoon, mga kapatid. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran diyan po sa Bayan ng Bulan, sa tatlong congregation po na pinagangasiwaan ng ating pastor. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatiran po natin dyan sa Iquirino, at ang mga kapatiran natin dyan sa sentro ng Bulan, at maging dyan po sa Magsaysay Saints. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagbati din po sa atin pong pastor, Pastor Randy Rosari, kasama ang kanyang buong pamilya dyan po sa Iquirino. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ingatan at gabayan po kayo nawa ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga FB live viewers. Amen. Live po tayo na napapanood sa UPC Matnog Sorsogon FB page, mga kapatid. Si Sister Regine Chuji dyan po sa Japan. Good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa inyo pong pagkukumusta. Amen. Maging kay Sister Cherry Ikeda. Amen. Dyan din po sa Japan. Kay Ninang Wilma Bumbani, dyan po sa Italy. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kay Ninong Carlos Bumbani Cabrera, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning din po. Thank you so much for watching. Sister Jo Buen, pagpalain din po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Laura Gumban, pagpalain din po kayo ng Panginoon. At pagbati din po sa atin pong FB Live dyan na sumusubaybay ngayon sa Facebook page po ng New Gen FM 100.7. Sister Angelita Ligoro, Sister Christy Disoyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you so much po. Amen. At kay Sister Lita Sultan,
Sister Cristita Bugayong, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Angelita Ligoro at kay Brother Andy Orozco, maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay. Maging kay Sister Margie Guitan Isiha dyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po sa Guneo and Soledad family dyan po sa Santa Remedios. Amen. Praise God. At maging kay Sister Gemma Guelas, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Helen Hailo, good morning po. At kay Brother George Tabog, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At kay Sister Melody Herrero, praise God dyan po sa Libertad. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. At pagbati din po sa Atimunan, Quezon, mga kapatiran po natin dyan. Amen. At maging kay Sister Marlene Gulyoso, good morning po. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sister Marlene Laudit, good morning dyan po sa Sorsogon City. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Sonia Ibonete, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Zenaida Doctolero, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At mga kapatid at mga kaibigan, sa mga nais pong mag-request ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong tahanan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0951-007-1231. 0951-007-1231. Yan po ang ating contact number, mga kapatid. At yung nais nyo pong padala ng prayer request, mga kapatid, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text, mga kapatid. At kung nais nyo pong magkaroon ng counseling, amen. At pwede nyo po akong tawagan, mga kapatid, at malugod po nating ipaglilingkod sa inyo ang salita ng ating pong Panginoon ng libre, wala pong bayad, sapagat ang salita po ng Diyos, amen, ito po ay walang bayad, mga kapatid, dahil ito po ay para sa lahat. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran, Sister Leo Divico Nidia, thank you so much for watching sa dyan po sa Tinurilan. Pagpalain kayo ng Panginoon. At pagbati din po sa mga kapatiran natin dyan. Amen. Maging kay kina Brother Arnel Guyal, Brother Jimmy Himi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Maging kay Brother Adam, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Sister Nancy Istayo, Mama Nancy, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mga kapatid at mga kaibigan, amen, patuloy lamang tayong nakatune in, amen, sa atin pong programa, sapagkat naniniwala po tayo na mayroong magandang gagawin ang ating Panginoon. Pagbati din po sa aking pong family dyan po sa Hinablan Occidental, Matnog, at ang mga kapatiran po natin dyan sa Matnog, UPC Matnog, pagpalain kayo ng Panginoon. Magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat alam natin na nalalapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon. At magpakalakas lamang tayo, mga kapatid. Praise God. Brother Joey Tuguay, amen. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging kay Sister Gemma Guelas dyan po sa Santa Remedios, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. At ang inyong buong pamilya, maging kay Sister Eleanor Yocado, God bless po. Thank you so much for watching. Mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po maging sa atin pong mga radio listeners na marahil nakikinig ngayon. Amen. Pagpalain po ng Diyos ang inyong buong pamilya. At nawa ang salita ng Panginoon ang magbigay o magsilbing inspirasyon ng atin pong buhay, at hayaan natin na ang Diyos ang magpahayag sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Barangay Kalintaan. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Diyos.
Amen. At sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo ay mananalangin sa Panginoon sa atin pong pagpapasimula ng atin pong pagtatalakay ng salita ng Diyos, na kung saan itong pinakasentro ng atin pong programa, ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon mga kapatid. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa atin pong Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay at napakagandang pagkakataon na ito na kami muli ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po Diyos ang pakikinig ng aming mga kababayan, ng aming mga radio listeners, FB Live viewers, pagpalain po ang kanilang pakikinig. Na ikaw, O Diyos, ang magpahayag at magpakilala sa kanila ng lubos. Ikaw ang Diyos na wala ng iba, Panginoong Hesukristo. Purihin ka, O Diyos, magpahayag ka po sa bawat isa at magpakilala na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo. Purihin ka, luwalhatiin ka, O Diyos, magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman. Magbigay ka po ng kapayapaan sa may mga nakakaranas ng kagulumihanan. Panginoon, bigyan mo po ng kapayapaan ang mga kababayan namin at ang mga FB Live viewers na sumusubaybay ngayon. Bigyan mo po ng kapayapaan ang may mga nakakaranas ng mga suliranin, problema, trials, Panginoon, sa kanilang buhay. Ang may mga struggle, O God, ay patuloy mo pong tulungan na magtagumpay. Maraming salamat po. Magbigay ka po ng kalayaan sa mga taong gapos sa kasalanan, bisyo at kalayawan, at maging ang mga kababayan namin na marahil naalipin ng magulong pamilya. Bigyan mo po ng kapayapaan ang bawat isa. Sa pangalan mong makapangyarihan, Panginoong Hesus. Amen. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, pwede nyo po akong sabayan mga kapatid para sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon na atin pong pag-aaralan o tatalakayin ngayon mga kapatid. Amen. Dito po sa 2 Thessalonians, amen, praise God, chapter 2, verse 1, verse 7, chapter 1 verse 7 hanggang verse 9 mga kapatid. Ganito po ang atin pong bubasa. At kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. So sa binasa natin mga kapatid, amen, makikita natin na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, amen, hindi para maging tagapagligtas sa mga tao, kundi para maging hukom, amen, sa lahat ng mga tao. Kristiyano man o hindi, naglingkod man sa Diyos o hindi, mga kapatid, lahat ng tao ay uhukuman ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, mga kaibigan. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, siya po ay magdadalang ganti, amen, sa lahat ng mga gawa at mga ginawa ng mga tao.
mga kapatid at mga kaibigan. So, pag-aralan natin mga kapatid ang salita ng Panginoon na may pinamagatang manatili tayo at masumpungan tayong nasa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Isa sa paraan, mga kapatid, para tayo ay ma-preserve ng Panginoon, amen, sa kanyang muling pagbabalik, isa sa paraan ng Diyos para tayo ay ma-preserve ng Panginoon at hindi tayo makontamina ng sanglibutan at hindi tayo, mga kapatid, madaya ng dyablo, walang iba kundi manatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Sapagkat lahat, amen, ng sistema ng mundo, ito po ay hindi sumasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At isang talata pa, mga kapatid, na atin pong mababasa sa Jude chapter 1 verse 14 hanggang 15, mga kapatid, ang sabi dito. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Mga kapatid, amen. Tatlong klase ang paghuhukom na gagawin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Una, huhukuman ng Diyos lahat, mga kapatid. Pangalawa, susumbatan ng Panginoon ang lahat ng mga masasama na gumagawa ng kasamaan ng may kasamaan. Pangatlo, mga kapatid, yung mga tao na nagsalita ng mga mabibigat laban sa Diyos. Amen. Kaya, ngayon mga kapatid, mapapansin natin, marami ang nagsasalita laban sa Diyos. Marami ang mga nagsasalita ng mga mabibigat laban sa Diyos. Na makikita natin sa mga social media, amen, na harapan o tahasang kinukutya ng mga tao ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tahasan nilang itinataboy ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Sa pamagitan ng kanilang pag-itsapwera, pangungutya sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Tahasan nilang ginagawa ang mga bagay na yon. At may mga tao naman, mga kapatid, na wala silang, kumbaga, hindi nila nakikita yung halaga ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, amen, marahil nai-enjoy nila ang bagay na yon. Pero mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, amen, huhukuman ng Diyos ang lahat ng mga ginawa ng mga tao. Kaya nga ang sabi na Apostol Pablo, amen, lahat tayo ay haharap o kinakailangang maharap, mga kapatid, sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, manatili nawa tayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. Sa mga kapwa ko mananampalataya, manatili tayo sa kalooban ng Diyos upang ma-preserve ang ating mga kaluluwa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga hindi naman mananampalataya, ito yung panahon para tayo ay maglingkod sa ating pong Panginoon. Sapagat ang tamang preparasyon, ang tamang oras, ang tamang panahon para paghandaan, amen, ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, walang iba kundi ngayon. Hindi bukas makalawa, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan, at hindi sa susunod na taon. Walang iba kundi ngayon. So, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ni Apostol Jude, amen, hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal, mga kapatid. So, ang isang araw, mga kapatid, o ang 1,000 taon dito sa lupa, ito po ay equivalent ng isang araw para sa Panginoon. So, ang 1,000 taon dito sa atin, isang araw lang yan sa Diyos, mga kapatid.
Amen. So, ang sabi dito, mula kay Adam, mga kapatid, ang bilang ikapito. So, mula kay Adam, mga kapatid, hanggang kay Noe, yan po ay 2,000 years ang pagitan, mga kapatid. At mula kay Noe, papunta hanggang sa ating Panginoong Jesucristo, yan po ay 2,000 years again, mga kapatid. So, ilan na? Ilang years na, mga kapatid? 2,000 years plus 2,000 years, ito po ay 4,000 years. So, sa Panginoon, isang araw, ang 1,000 taon ay isang araw. So, kung iano natin, mga kapatid, ito po ay nangangahulugan na 4 na araw na para sa Panginoon. So, mula sa Panginoong Jesucristo hanggang ngayon, yan po ay 2,000 years. Dahil ang taon natin ngayon ay 2024, mga kapatid. So, bali, pang-6 na po na araw, mga kapatid, 6 na araw na po, amen, para sa Panginoon. So ngayon, nag-uumpisa na po tayo sa pagbibilang ng ikapitong araw para sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, ikapitong araw mula kay Adam, mga kapatid. Kaya ngayon, malapit na po ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ngayong panahon na ito, mga kapatid, amen, hindi ko sinabi ngayong taon. Pero ngayon, amen, sa henerasyon natin, babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong, sa muling pagbabalik ng Panginoon, ikaw ba ay nananatili sa kalooban ng ating Panginoon? O ikaw ba ay nananatili sa kalayawan? O ikaw ba ay nananatili sa pagsuway? Ikaw ba ay nananatili sa sarili mong prinsipyo? Ikaw ba ay nananatili lang sa sarili mong karunungan, mga kapatid? Amen. Nawa, hindi tayo manatili sa kalayawan. Hindi tayo manatili sa mga bisyo at kalayawan ng mundo. Kundi, mga kapatid at mga kaibigan, manatili tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sapagkat sa muling pagbabalik ng Panginoon, ang tanging paraan ng Diyos, mga kapatid, ngayon para i-preserve ang ating mga kaluluwa, amen, na hindi tayo makontamina ng dyablo, hindi tayo makontamina ng sistema ng mundo. Walang iba, mga kapatid, kundi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ang unang pagbaba ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ang unang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, siya po ay tagapagligtas. Nung ginampanan ng Panginoong Hesus ang pagiging anak, siya po ay tagapagligtas, mga kapatid. Kaya tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan 2,000 years ago. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ngayon, hindi na po siya tagapagligtas. Hukom na po ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi na Apostol Pablo sa Korinto, sa aklat ng Korinto, mga kapatid, lahat tayo ay kinakailangang maharap sa hukuman ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, hukom na po ang Panginoong Hesus. Kaya sa mga nagsasabi na, okay lang, pastor, na ganito ang aking pagkatao. Lalaki ang aking puso, pero babae ako. Babae ang aking puso, pero lalaki ako. Okay lang, pastor, na ganito dahil ang Diyos naman anya ay pag-ibig. Okay lang, pastor, na manatili ako sa kasalanan. Ang Diyos naman ay pag-ibig. Okay lang, pastor, na walang kabanalan dahil ang Diyos naman ay pag-ibig. Mahal naman ako ng Panginoon. Yes, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang sabi ng Biblia, Romans chapter 14, mga kapatid, masdan natin, mga kapatid, ang kabagsikan, ang kabutihan, at ang kabagsikan ng Diyos. So, mga kapatid, hindi lang ang Diyos. Huwag lang nating tingnan ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos. Kundi, tandaan natin, meron ding kabagsikan ang Diyos, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, amen, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, isasagawa niya ang paghuhukom sa lahat ng mga tao, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat tayong lahat, mga kapatid, ay magbibigay sulit sa harapan ng ating Panginoon.
Anumang bagay na ginawa natin, mabuti man yan o masama, ipagbibigay sulit natin yan sa Panginoon, mga kapatid. At ang sabi ng Galatia, mga kapatid, amen, anumang itinanim ng tao ay siya namang aanihin niya. Kaya kung ano ang itinatanim mo ngayon, amen, darating ang panahon, aanihin mo yan. Mga kapatid at mga kaibigan, manatili tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya, ang dapat nating tandaan, mga kapatid, amen, praise God, sa muling pagbabalik ng Panginoon, manatili tayo sa mga salita at sa mga aral ng mga apostol. Sapagkat walang ibang inutusan ang Panginoong Jesucristo, walang ibang tao na binilinan ng Panginoong Hesus ng tamang aral, kundi ang mga apostol, mga kapatid. Kaya, kapag mayroong nagpapakilala na akuan niya ay sugo, akuan niya ay sugo ng Diyos, na nakipag-usap niya sa akin ang anghel ng Panginoon, at ako ay sinugo, ako ang huling sugo, ako ay pinangusapan ng Panginoon. Mga kapatid, huwag nating paniwalaan ang bagay na yan. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Jude chapter 1 verse 17, ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol. Ang dapat nating aalalahanin, yung mga aral ng mga apostol. At kung meron man tayong dapat panghawakan na aral, hindi po ang aral ng kung sino mang tao, kundi walang iba kundi ang aral ng mga apostol. Sapagkat ang mga aral ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sila po, amen, yung binigyan ng Panginoong Hesus ng authorization para ipangaral at ipagpatuloy kung ano, mga kapatid, ang aral na ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alagad. Amen. Mga kapatid, kaya ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 20, na ituro ninyo sa kanila, sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat, na kanilang ganapin ang lahat ng mga itinuro ko sa inyo. Ang binigyan ng Panginoong Hesus ng authorization para ipangaral ang tamang aral sa mga tao, walang iba kundi ang mga alagad. Kaya kung mayroon man tayong aral na dapat pinanghahawakan at dapat pinaniniwalaan, mga kapatid, walang iba kundi ang aral ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo. Hindi ang aral ng kung sino mang tao na magpapakilala, ako anya ay sugo, ako anya ay huling sugo, ako anya ay ginamit ng Diyos, nakipag-usap sa akin ng anghel ng Panginoon. Kahit anghel ng Diyos ang nakipag-usap sa iyo, kung hindi naman tugma sa aral ng mga apostol ang ipinapangaral mo, wala ring saysa yan. Hindi yan dapat pinakikinggan. Dahil ang sabi, mga kapatid, ng Galatians chapter 1 verse 8, datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. So, mga kapatid, sinabi ito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, kahit anghel man daw, kahit anghel man ang bumaba sa langit at mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangaral, sabi ni Apostol Pablo, itakwil. Ibig sabihin, kahit anghel pa yan, kung totoong anghel man ang nagsalita sa iyo, at kung totoong anghel man yan, mga kapatid, kahit anghel pa ang bumaba, magpakita ang anghel ng Diyos dito, tapos mangaral lang iba sa mga aral ng mga apostol, o kaya naman ibahin ang aral ng mga apostol, ang sabi na Apostol Pablo, itakwil ang taong yon o ang anghel na yon. Imagine, mga kapatid, anghel na yan, sabi na Apostol Pablo. How much more kung tao ang magsalita at magsabi, mga kapatid, na iibahin na ang paraan ng kaligtasan, iibahin na ang tamang aral, mga kapatid. Kasi maraming naglipa na ngayong mga aral, mga kapatid, na aral hindi dahil sa mga apostol, kundi aral dahil sa kanilang sariling kapritsyo, sariling
kalayawan sa kanilang mga masasamang pita ng laman. Mga kapatid, ayon sa aming sinabi ng una, sabi ni Apostol Pablo, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Inulit ito ni Apostol Pablo, mga kapatid. Verse 8 and verse 9, inulit po ni Apostol Pablo, sapagkat, mga kapatid, mahalaga po. Amen. Ang isang bagay na inuulit-ulit sa banal na kasulatan, yan po ay pinakamahalaga. At mahalagang mahalaga na dapat hindi mawala at dapat ito po ay manatili na aral ng mga apostol. Meron nagsabi sa akin, pastor kayo, puro kayo apostol, kami kay Kristo. Para bang pinag-aaway nila ang mga apostol at si Kristo? Dahil lang sa kanilang sariling kapritsyo at mga masasamang pita at kalayawan ng laman nila, mga kapatid. Amen. Hindi po magkaaway ang mga apostol at si Kristo, mga kapatid. Kundi, ang aral ng mga apostol, yan po ay galing kay Kristo. Kaya malakas ang loob ni Apostol Pablo na huwag paniwalaan at kailangan itakwil ang mga tao na nangangaral na iba sa ipinangaral ng mga apostol. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya manatili tayo sa aral ng mga apostol. Huwag tayong manatili doon sa aral ng kung sino mang tao na magpapakilala na siya ay sugo o propeta o kung sino man, mga kapatid. Ano man ang pakilala niya, mga kapatid. Huwag nating paniwalaan yun. Hanggat lalo na kung ang aral nila ay taliwas sa aral ng mga apostol. Ang aral ng mga apostol sa Biblia, si Jesucristo lamang ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. May mga mangangaral ngayon na hindi si Kristo ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. May nangangaral ngayon na tao lang si Kristo. May nangangaral naman ngayon na si Kristo daw ay maliit na Diyos, pangalawang Diyos, pangatlong Diyos. Mga kapatid, ano ba ang aral ng mga apostol pagdating kay Kristo? Mga kapatid, Titus chapter 2 verse 13, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, si Jesucristo ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Sapagkat sa Kanya, nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Colossians chapter 2 verse 9. Mga kapatid, amen. Kaya kapag merong nag-iiba o iniiba ang aral ng mga apostol, ang kailangan nating gawin, itakwil ang tao na yun. Itakwil ang kanyang mga salita. Itakwil ang kanyang aral. Sapagkat ang kanyang aral ay hindi galing sa Diyos, kundi galing yan mismo sa kanyang sariling kapritsyo, sariling masasamang pita ng laman nila. Mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At kailangan natin gawin, mga kapatid, habang pinangahawakan natin yung mga aral ng mga apostol na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, papagtibayin natin, mga kapatid, ang ating mga sarili. Sapagkat kapag nanindigan ka at tinayuan mo ang katotohanan, mga kapatid, maraming magagalit sa iyo. Maraming uusig sa iyo. Maraming kukutya sa iyo, mga kapatid, na kahit wala ka namang ginagawang masama, maraming magagalit sa iyo. Kaya ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ngunit kayo, mga minamahal, Jude chapter 1 verse 20, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Mga kapatid, papagtibayin natin ang ating mga sarili. Sapagkat maraming darating na mga kapigatian, mga kapatid. Amen. Nariyan na yung mga pag-uusig. Nariyan na, mga kapatid, yung mga pagsubok sa ating pananampalataya. Uusigin ka, kukutyain ka, itataboy ka, hindi ka kikilalanin. Mga kapatid, ay out of place ka. Amen. At pagtatawanan ka. Pero pagtibayin lagi natin ang ating mga kalooban, ang ating mga sarili. Amen. Panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang pangako ng Panginoong Yesus, hindi tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Iwanan ka na ng lipunan, iwanan ka man ng mga tao, pero ang Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari sa atin, mga kapatid,
Ano man ang maging sitwasyon natin, nakikita ng Diyos kung ano ang kalagayan natin. Pagtibayin lamang natin, mga kapatid, amen, ang ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At habang tumitibay, mga kapatid, yung ating sarili, pinatitibay tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Manatili tayo lagi sa pag-ibig sa Diyos. Praise God. Sabagat ang pag-ibig natin sa Diyos ang magtutulak sa atin para manatili sa pagsunod sa Diyos at para manatili, amen, sa pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa kapwa kapatiran, pag-ibig, mga kapatid, amen, sa atin pong mga kapatiran. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga kaibigan, Jude chapter 1 verse 21, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Magsipanatili tayo sa pag-ibig sa Diyos, mga kapatid. Amen. Sapagkat kung tayo ay nananatili sa pag-ibig sa Diyos, anuman ang mangyari sa atin, hanggat mahal mo ang Panginoon, hindi ka lalayo sa Panginoon. Amen. Hanggat mahal mo ang Panginoon, hindi ka gagawa ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi ng Panginoong Hesus, if you love me, keep my commandments, mga kapatid. Ang totoong umiibig kay Kristo, yun ang mga taong sumusunod kay Kristo. Kaya nga lagi nating sinasabi sa programang ito, mga kapatid, na hindi natin makukuha ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita. Makukuha natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang taong umiibig, mga kapatid, na ipapakita niya ang kanyang pag-ibig. Ganon din tayo. Ang taong umiibig sa Diyos, yun ang mga taong sumusunod sa Diyos. Kaya kapag sinasabi ng tao na siya'y umiibig sa Diyos tapos hindi sumusunod sa Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dinadaya mo ang iyong sarili. Mga kapatid, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Kung mahal natin ang Diyos, ipakita natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang mga utos. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Jude chapter 1 verse 24, ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Kapag na-preserve natin, mga kapatid, ang ating pag-ibig sa Diyos, kapag na-preserve natin yung ating paglilingkod sa Panginoon, na hindi tayo makontamina ng daloy at sistema ng mundong makasanlibutan, mga kapatid, amen, punong-puno ng kalayawan, amen, tayo po, mga kapatid at mga kaibigan, ay isasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Itong tatlong bagay na ito, mga kapatid, na tagubilin ni Apostol Jude sa bawat Kristiyano. Una, manatili sa aral ng mga apostol, sapagkat ang mga apostol lang ng Panginoong Jesucristo ang dapat, mga kapatid, yung aral ng apostol ng ating Panginoong Jesucristo lamang, amen, ang dapat nating paniwalaan, sapagkat ang mga apostol ng Panginoong Jesus, sila po, amen, ang may tamang aral na dala-dala, mga kapatid. Wala nang iba. Kaya kung may magpakilala sa inyo na ibang aral kaysa sa mga apostol, itakwil nyo yan. Huwag nyo yung pansinin, huwag batiin. Kundi dapat ang aral na dala-dala natin, walang iba kundi ang aral ng mga apostol. Sapagkat ang aral ng mga apostol, yan po ay galing mismo sa aral ng ating Panginoong Jesucristo.
at lahat ng ginawa ng mga apostol, yun po ay resulta ng kanilang pagsunod sa utos ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po totoo na magkaaway si Pablo at ang mga ibang mga apostol at si Kristo. Hindi po sila magkaaway. Pinapag-away lang po ng mga taong haling, mga taong masasama, mga taong sinusunod ang kanilang mga sariling kapritsyo at kalayawan ng kanilang mga masasamang pita ng laman. Mga kapatid, amen. Pangalawa, manatili tayo at magpakatibay tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Pangatlo, manatili tayo sa pag-ibig sa Diyos. Ang tatlong bagay na yan, mga kapatid, amen, ay dapat nating sundin upang ma-preserve, amen, ang pagkatawag natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid at mga kaibigan, malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kailan pa tayo maglilingkod? Kailan pa tayo magdidesisyon para paglingkuran ng Panginoon? Kailan pa tayo, mga kapatid, maglilingkod sa Diyos? Kapag huli na ba ang lahat? Mga kapatid, amen. Ang sabi nga, mga kapatid, ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, ay huwag niyong pagmatigasin ang inyong ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang unang kakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, siya po, mga kapatid, ay tinawag na anak upang tayo ay tubusin sa ating makasalanan. At sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, ngayon, mga kapatid, na ikapitong araw, siya po ay magiging hukom sa lahat ng mga tao. Mga kapatid, kaya huwag nating isipin na ang Diyos ay pag-ibig lang. Ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid, habang hindi pa siya bumabalik muli. Pero kapag bumalik na muli ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na po pag-ibig ang kanyang paiiralin. Hukom na po ang paiiralin ng Diyos sa bawat tao. At yun, sa panahon ngayon, mga kapatid, habang umiiral pa ang pag-ibig at grasya ng Panginoon sa bawat tao, kapatid at kaibigan, ito ang panahon para paglingkuran natin ang Panginoon. Habang nararanasan pa natin ang pag-ibig at grasya ng Panginoon ngayon, paglingkuran na natin ang Panginoon. Sapagkat kapag dumating na ang Panginoong Jesucristo muli, matatapos na po ang pag-ibig niya sa tao sa kanyang muling pagbabalik. Dahil hukom na po ang kanyang gagawin sa lahat. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay sa salita ng ating Panginoong Hesus. Nawa kayo po ay merong natutunan ngayon sa atin pong mga pagtatalakay. Tayo po ay manalangin sa ating muling pagtatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito na iyong salita. Tunay nga, Panginoong Hesus, na ang tanging paraan para hindi kami makontamina ng kalayawan ng mundo at mga gawa ng dyablo, walang iba kundi sa pamagitan ng aming pagsunod sa iyong banal na salita. Bilang preservation ng aming mga kaluluwa kung paano mo kami tinawag. Panginoon, mangusap ka po sa amin pong mga kapatiran sa pananampalataya. Sa mga kababayan namin na hindi pa mananampalataya, Panginoon, touch their hearts, O God. Amen. At patuloy mo pong buksan ang kanilang mga puso at isipan upang lubos nilang maunawahan at maintindihan ang salita mong kanilang napapakinggan sa programang ito. Pagpalain mo po lahat ng aming mga radio listeners and FB viewers. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangailangang espiritual, pisikal at pinansyal. Pagpalain mo rin po ang himpilang ito na patuloy mong kinakasangkapan upang ang iyong salita ay maipahayag namin sa aming mga kababayan. Sa pangalan mong makapangyarihan, Panginoong Hesus, pagpalain po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po, at kung kayo po ay mayroong mga prayer request at kung nais nyo pong magkaroon ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong pong mga tahanan, mga kapatid, pwede nyo po akong tawagan o di kay text sa CP number 0951 007 1231. 0951 007
0917-888-1231. Yan po ang ating contact number mga kapatid, Pastor Alfred Generalo, lalo na po kung kayo po ay dyan sa bayan ng Matnog. Amen. Saan man po kayo lugar dyan sa Matnog, mga kapatid. Kahit nandyan pa kayo sa sulok, pupuntahan ko po kayo mga kapatid, alang-alang lang sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Pupuntahan ko po kayo mga kapatid. Basta tawagan nyo lamang po ako, mga kapatid, kung saan po kayo lugar, pupuntahan ko kayo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating mga radio listeners, sa ating pong mga FB Live viewers, Sister Regine Chuji, amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Cristita Bugayong, Sister Cherry Ikeda, amen. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid, at maging sa lahat ng mga sumusubaybay mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon, amen. Sister Mayet Domingo, Sister Beth Angeles, thank you so much for watching. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat kay Sister Rebecca Montemor, Sister Nancy Dangla. God bless po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Brother Danny Cadorna, amen. At maging sa lahat po, mga kapatid, hindi ko naman po kayo maisa-isa dahil ang oras po natin ay limitado. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Randy Rosari, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Lagi po nating tandaan, wag na wag po nating kakalimutan. Sa Jesus lamang po ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas natin, na siya nating buhay na pag-asa. God bless everyone. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan. Sa paaralan. Sa matik na. Sa kainan. Sa ato ini, matik yan. Sa tambayan. Sa ato ini, Matik na! Kaya kung nasaan ka man, isa lang ang radio station na dapat mong tutukan. New Gen 100.7 FM. 100.7 FM. We are number one. Hey! Magandang kalusugan po. Sino po sila? Ruby Rose po. Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose? Aklan po. Aklan. Okay. Kayo po ilang taon na? 53 po. Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee? Yes na yes po. Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo? Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Opera ako sa bituka. Naoperahan kayo sa bituka yung colostomy. Opo, pag minom ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ano ang 7K Kalinigan Program? Pangunahing aspeto ng programang Kalinigan ang pagpapanatili ng malinis at maaliwalas na kapaligiran. Ito ay may kasamang EcoAids na silang namamahala ng kalinisan sa buong lalawigan. Upang maabot ang magandang kalalabasan, naglaan ng Kapitolyo ng budget para sa operasyon at kampanya ng programa at pag-sustain ng partnership sa mga LGU. Sa hakbang na ito,